everybody! Welcome to our page! Ito na nga yung ipinangako kong part 3 ng aming pagpunta sa Zamboanga City para dumayo sa singing contest. At pang day 2 na namin dito sa Zamboanga City. At pagkagising nga ni ate ay agad-agad inaayusan ko na ng buhok para kami ay bumisita doon ulit sa KCC Mall di Zamboanga. Naku naman, mukhang paulit-ulit na naman ako sa pinagsasasabi ko. At eto nga si ate ay sarap na sarap sa kanyang breakfast na cake bread. Sana all. Wow! At pagkatapos ko nga ma-blower ang buhok ni ate ay agad-agad na tinirintas ko na para maayos na yung buhok niya. At eto na nga, nakabihis na si ate at nagpa-practice na siya ng mga sasabihan niya sa stage at nagbo-vocalization na rin para magbukas na yung kanyang vocal cords. Hi guys! Kita-kits po! And by the way, vocalization po muna ako dahil pagpa-practice po kami doon. Siyempre, kakanta po kami. So, I'm awesome. Brrr, yum 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 yum. Brrr, wow. Brrr, I'm awesome. So guys, abangan niyo po ako doon. And bye. I can't let it go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. See how to go. Oops, teka, mamaya nyo na lang pakinggan yung vocalization ni ate at kailangan na naming umalis. Mamaya na lang ulit. Guys, nag-walk na po kami. Kung ano doon. Yeah, palabas na po kami sa hotel. Ayan guys, sa labas na kami. Yeah, walk it distance. Tas, and, by the way po, tatawid na din po kami. Ang init. So, eto na nga, tumawid na nga kami papunta sa KCC Mall. Napakainit, tirik na tirik ang araw. Kasi alauna pa lang ng tanghali, sobrang init talaga. Kaya lang kailangan nga nilang pumunta para sa practice or rehearsal para sa production number nilang lahat. Grabe talaga yung naging pawis namin ni ate doon sa paglalakad namin sa tanghaling tapat. Pero pagpasok dyan sa loob ng KCC Mall ay talagang napakalamig na. And finally, nandito na nga kami sa mismong venue na kung saan dito magaganap yung singing competition mamaya. Excited na nga ako at may halong kaba para sa anak kung si Ate Vinny. Pero this time, dahil 1 PM pa lang, ngayon pa lang mangyayari yung rehearsal, kaya mamaya ko na iisipin yung kaba at nervyos. Kasi nga, ang priority muna ngayon ay mag-practice muna silang lahat para sa kanilang introduction number mamaya bago mag-start yung singing contest. Grabe, kung nandito lang talaga kayo, sobrang napapaiyak ako sa pagka-proud sa anak ko. Syempre, ganun din yung mga nararamdaman ng ibang parents na nandyan na nakasuporta sa kanilang mga anak. Sa totoo lang guys, lagi na kaming dumadayo sa mga iba't ibang singing contest, sa iba't ibang lugar, pero lagi pa rin ganun yung pakiramdam ko, parang laging first timer, laging naiiyak, naluluha sa pagka super proud sa anak ko kasi ewan ko ba, lagi akong ganun madrama, pero ganun talaga kasi favorite ko talaga ang maging singer talaga siya eh, kasi noon pa man, kung hindi nyo na itatanong, ay gusto ko rin talagang maging singer. Kaya lang, hindi rin talaga kami ganun ka pinalad sa pamumuhay noon kasi nga hindi naman ganun kalaki yung kita na aking mga magulang para ako ay suportahan sa pagbo-voice lesson, pero wala naman po akong pinagsisisihan doon at sobra pa nga po akong magpapasalamat sa aking mga magulang kasi napalaki kami. Kaming 7 magkakapatid kahit mahirap lang ang buhay. At least masaya po kami at kumakain sa 3 beses sa isang araw. Yun pa lang po ay sadyang pinagpapasalamat na namin. And by the way, itutuloy ko nga yung kwento ko dahil noong nga nung kabataan ko ay super pangarap po talagang maging sikat na singer katulad ni Whitney Houston. Yun kasi yung idol ko. Naalala ko pa nga dati dahil wala ako noon pambili ng song hits ay sinusulat ko talaga yung tape pa noon. Pinopost ko lang tapos sinusulat ko yung lyrics, di ba? Nakakatawa. Sobrang effort ko din talaga noon. Maisulat ko lang lahat ng lyrics at ma-memorize ko yung mga kanta ni Whitney Houston. Ang saya-saya nga sa pakiramdam na aalalahanin yung mga nangyari nung kabataan pa ako. Pero nakalimutan ko pansamantala yung pangarap kong maging isang singer. Kasi pagkatapos kong mag-aral ay humarap na ako sa totoong hamon ng buhay. Yung pagtatrabaho at pag-aasawa.
At yun nga, nung nabuntis na ako para sa first baby ko na si Ate Venice Rose, talagang nagdadasal ako kay Lord na sana maganda ang boses ng anak ko. Or kung hindi man si Ate Venice, yung mga susunod na anak ko pa na sana isa sa mga anak ko ay maging singer at maging sikat na singer balang araw. Pero hindi ko pa sure ha kung magiging sikat na singer sa Ate Venice. Depende na yan sa inyo kung lagi nyong ipa-follow si Ate Venice para lagi siyang sisipagan at gaganahang kumanta. Kasi syempre, nakaabang kayo lagi sa mga i-upload niyang bagong kanta. And by the way, itutuloy ko na nga yung kwento ko na sana magkaroon ako ng isang anak na singer. At sadyang napakabait at favorite niya ako ni Lord ay talagang binigyan din niya talaga ako ng singer na anak. Yun ay si Ate Venice. At sa mga magtatanong kung paano namin natuklasan na singer pala si Ate Venice, kasi nung 3 years old pa lang siya ay mahilig na siyang kumanta at lagi niyang laruan noon yung pagkanta sa suklay. Minsan nga nagpabili pa siya ng toy na mic daw, yun ang ni-request niya. At 3 years old pa lang siya, ang galing niya ng magsalita, hindi na bulol. Diba si Von Mary, 6 years old hanggang ngayon bulol pa rin, pero si Ate Venice 3 pa lang, talagang malinis na magsalita, pati sa pagkanta ay talagang magaling na talaga. At nung nag 6 years old siya, ay lalo pa naming sinuportahan ang pagiging singer niya kasi pinag-voice lesson namin siya. Pero level 1 lang yun ha, kasi hindi pa kami ganun ka-stable sa kita. Minsan nga, naglo-loan pa ako sa office noon para may maibayad lang ako dun sa voice lesson center para kay Ate Venice. Ganun pa man, hindi na namin pinagpatuloy nga yung pagbo-voice lesson after nung level 1 kasi nga medyo mabigat talaga sa bulsa at hindi pa nga kaya ng aming budget noon. At akala nga namin doon na magtatapos yung singing career ni Ate Venice, pero nung magpepiesta sa aming barangay at nabalitaan namin may singing contest for Bulilit Popstar ay agad-agad isinali namin si Ate Venice at pinaturuan doon sa kaibigan naming amateurista para mas lalo siyang maging handa sa darating na competition. Shoutout nga pala sa unang voice lesson coach ni Ate Venice na si Coach Michiko. Maraming salamat at hanggang ngayon siya pa rin ang nagtuturo kay Venice. Anyway, yung unang amateur singing contest nga ni Ate Venice ay doon sa barangay namin at siya yung tinaguri ang Bulilit Popstar Champion. At mula noon ay tuloy-tuloy na nga yung singing competition at tuloy-tuloy na rin yung magdadayong ginagawa namin sa iba't ibang lugar. Madalas din na lagi siyang champion pero may mga times na hindi naman champion at minsan olats din. Depende sa singing contest na sinasalihan namin. May mga lugar kasi na puro halimaw talaga, nandun lahat ng halimaw. Ibig sabihin yung magagaling sa stage. Kaya hindi lahat ng araw ay swerte. Kapag olats naman si Ate Venice ay hindi maiiwasan na umiiyak talaga siya. Ganun naman talaga pag bata, diba? Akala niya lagi siyang panalo. Syempre kinakausap din namin siya at unti-unting naiintindihan niya kung anong meaning ng competition. Minsan panalo, minsan talo. At napahaba-haba na nga yung aking kwento ng aming talang buhay kung paano siya nag-umpisang maging singer. At sa oras ngang ito ay tulog na si Ate dun sa hotel kasi nga natapos na din yung rehearsal. 2 hours lang yung rehearsal. Pinauwi muna kami, pinabalik kami sa hotel para makapagpahinga. At yun nga, si Ate Venice ay nagre-recharge na ng kanyang energy ng body para mamayang alas 5 ay full of energy na siya at handang-handa na sa competition. At ako naman ay lumabas na saglit para bumili na ng kakainin niya pagkagising niya para mamaya bago ko siya may make-upan ay busog na si Ate Venice. Ganun po talaga ang sekreto namin kapag may laban si Ate Venice, kailangan natutulog muna para maraming energy in case na mahaba-haba ang competition at gagabihin ng bonggang-bongga. At pag po 4 o'clock na nga at kailangan ko nang gisingin sa Ate Venice kasi kakain pa siya at may make-upan ko pa. Alas 5 kasi magi-start yung competition, babalik kami doon. At si Ate Venice nga ay tulog na mahimbing pa talaga. Abangan nyo pa rin po pala yung part 4 nitong Zamboanga Singing Contest namin. Sa mga hindi pa nakaka-follow, please follow na. Thank you for watching. Bye!